Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about to sa alpha seed beta needs. So, i-distinguish natin yan. Yung mga gwapo, mga pogi, or yung may superior genetic is yan yung mga kinakategory ng babae as short term. So, yung pang long term is yung mga average looking, or sabihin na natin yung mga nasa 80% na deemed undesirable, unattractive. Yun yung mga majority na makikita mo na mga lalaki sa pang-araw-araw sa lipunan. Yung average looking tsaka below, mga sub 5. So, ang ideal talaga ng mga babae, yan yung mga fantasy nila, yung mga napapanood nila sa TV. Yan yung mga Chad, tsaka yung mga Slayer. So, yan yung mga talagang makaka-hit lang talaga ng short term. Tsaka yung mga nakaka-owns, FWB. So, yan yung mga hindi nagko-commit. Kasi nga, nakukuha naman nila yung gusto nila. Dahil nga sa superior genetic nila or good looking face na tinatawag natin. So, pero meron din naman talaga mga alpha rin talaga or mga may superior genetic na lalaki or pogi na nasa beta condition. Ibig sabihin nasa LTR. Kasi pag nasa long term relationship guys, nandun ka sa beta state. Kasi nga, terms and condition ng babae yung masusunod. Kahit sabihin mong alpha ka, yung kuwari piniplease ka ng babae, nagiging submissive sa yung babae. Kaya naman nagiging submissive sa yung babae kasi meron siyang pakay sa'yo. Ibig sabihin yung pakinabang mo. Gets mo yun? Kaya ka nagiging submissive. Ano ba yung mga nagiging submissive na babae? Yan yun sa mga traditional role na sa lipunan natin. Gaya nung mga parents natin, di ba yung mga babae kasi hindi naman nagtatrabaho, wala naman sila opportunities dati. So talagang napipilitan sila na maging submissive dun sa lalaki. Pero ang kapalit nun is long-term security tsaka survival pa rin. Yun pa rin yung priority. Kaya sinasabi ko sa inyo na 100% din talaga ng mga lalaki na nasa relasyon ngayon is talagang beta conditioned. Beta condition sila kasi nga terms and condition ng babae na susunod. Kahit pa sabihin mo yung sinasabi ni Bugoy na Koy na parang pimp na wala hanggang pimp, di ba sinabi ko na sa inyo yan? Kasi nga yung babae doon nakatira doon sa bahay nila Bugoy na Koy. So ang mahal ng babae is yung lifestyle ni Bugoy na Koy, which is aircon yung tinitirahan, tapos may magagandang damit, sapatos, tapos may kotse pa, gala-gala. Kapalit nun, magluluto lang sila, tapos konting sayo sa TikTok para kumita ng pera. Pero yun nga, pabalik din sa kanila, mas sobra pa. So, gagawin nila yun ng tuloy-tuloy hanggat wala pa sila nakikita na mas magandang better na option. Kasi nga ang hypergamy never nag-date down yan. Kaya pansinin mo yung iba. Si Samsara parang umalis, di ba? Kaya siya umalis kasi nga nagbabaka sakali siya na meron siya madagit pa na solo lang siya talaga. So, yung dalawa talaga, dahil nga hindi naman maputi yung dalawa, di ba? So, nagstay na lang din kay Bugoy kasi nga gusto nila yung continuous na pakinabang. So, ganyan yung sinasabi natin. Ang LTR talaga is pang, yan yung pang 80% sa lipunan natin. Kahit sabihin mong heteronormy ka, basta nakipagrelasyon ka is beta condition ka. Yung mga alpha, yung mga pogi, yung may superior genetic is usually yung tingin talaga ng babae dyan is pang short term lang talaga kasi hindi mo maaasahan, karamihan na hindi mo maaasahan na magiging responsable sila. Kasi usually ng mga ganyan ayaw mag-commit, tapos parang tinatamad. Although marami rin naman talagang successful. Kahit nga ako, di ba, sabihin mo professional na ako.
yung tingin pa rin ng babae sa akin parang irresponsible. Kahit nanay ko rin mismo nagsabi irresponsible rin daw yung tingin sa akin. So, universal yan. Kung ano na talaga yung tingin sa'yo, nilalabelan ka na dahil lang sa itsura mo. Kaya sa low-pacim na blacklist, totoo yan na may judgment na yung mga tao base sa nakikita nila. Which is, ginudge na yung overall na personality mo. Kaya sa blacklist, ang confidence mo ay looks mo. Ang looks mo ay confidence. Ang looks mo ang personality. Unlocks mo rin ang status, unlocks mo ang halo, basta lahat ng halo effect na nasa looks mo. Or sabihin pa nating horn effect. Yung horn effect is kung talo ka sa looks, o sub 5 ka. Yun yung horn effect, bali judgment ng tao na, ay hindi matinong kausap to, ay ito pangit ugali nito, ay ito magaspang to dahil ganyan, dahil pangit mo, ganyan. So usually ganyan, may mga perception na judgment tayo. Pero yun nga yung sinasabi ko, sa external yun yung perception sa'yo ng tao mo. Hindi ko naman sinabi sa inyo na ganun ka talaga. Pero, nasi-shape yun dahil sa treatment sa'yo. Sana magets to ng mga mahihina yung kukote. Kasi ang dami kasi mahihina kukote na oo, alam natin yan na meron ka talagang innate personality. Kung mabait ka talaga. Pero nababago rin yan ng kaunti dahil sa defense mechanism mo kung pangit treatment mo. Yung pangit na treatment ng karamihang tao sa'yo. So kaya mas maganda talaga kahit na anong level ng looks mo, sub 5 ka pa, average ka, or talagang good looking ka, is talagang gagawin mo na lang yung best mo talaga para maging presentable at malinis ka. Yun lang talaga yung magagawa mo. Tapos the rest is kung ano na yung gusto mong gawin, yung gusto mong i-achieve, which is mas magandang gawin is yung talagang magparami na lang talaga ng pera kasi mabibili mo naman yung mga pro eh. So, kasi parang hindi rin naiiba yung yung treatment ng prostitute dun, ng treatment ng prostitute sa customer nila kaysa dun sa mga average looking tsaka na sub 5 na lalaki na treatment ng babae sa lalaki, which is kasangkapan lang talaga, ATM machine. Kaya nga yung word na settle ano ba ibig sabihin ng settle? Ibig sabihin by force yun, by force na napilitan na lang yung babae na mag-commit or mag-settle. Kasi nga, yung ideally nila na gustong lalaki, which is yung alpha seed, is ayaw mag-commit. Diba, lagi nyo na naririnig yan na yung mga red flags, ganyan, babaero siya, ganyan, bad boy siya, sinong gusto nyo? Bad boy. May in-interview pa mga babae na ganyan, diba? Anong gusto nyo? Nice guy o bad boy? Sabihin nila pag bata-bata pa sila, 18 to 25, bad boy, bad boy. Kahit nga below 30, yun pa rin sinasabi, bad boy. Kasi yan yung ideal nila. Sa totoo, babae nagle-label niyan. Yung mga bad boy. Tayong lalaki, wala tayong pakialam dyan sa kung bad boy ba yung lalaki na yun or ano. Wala tayong pakialam dyan. Ang nagle-label lang yan is babae. Diba sinasabi ko na nga sa inyo yan is yung mga red flags na sinasabi nila is katangian lang ng pogi. Tsaka yung mga green flags na sinasabi nila is ideally naka-attach yun dun sa pogi, which is halo effect. Kaya naman naging bad boy yung lalaki na pogi is dahil marami siyang option tsaka na-dump yung babae na yun or na-pump and dump or naging short term. Which is sila din naman namili dahil nga sa hypergamy nila. Dating up, di ba? So, usually mga nagde-date up sa looks is yun talaga mga sub 5 or normie. Pero yung mga 7 na looks scale ng babae is hindi papatol ng chad yan. Mas pipiliin pa niya, piliin yung average looking na lalaki na silbidor. Mas malaki yung pakinabang. Kasi ganyan yan kung ano lang yung parang importante sa'yo. Parang ganun din sa lalaki. Kung sub 5 ka na lalaki, kagaya nila Chavit Singson, Tony Boy Cuanco, Chis Escudero,
Tapos yung Lim na senator, Gatchalian yon, yung Gatchalian na senator na nagkaroon ng beauty pageant na asawa na nasulot din. Hindi ko alam hindi, disclaimer lang, hindi naman 100% na sure yun. Yung kay Budol nga. So, yun nga yung ano nun, na pagka ganun talaga yung looks mo is talagang magko-compensate ka na lang mag-a-achieve ka ng artificial value para gawin kang pang long term nung babae. Tsaka makapuslit yung genetic line mo or similya mo. Makareproduce ka. Pero kasi ngayon, ang babae kasi ngayon, pagka medyo alanganin itsura mo, hindi ka anak ng pogi, is malaki ang chance na, yun nga, marami na ako narinig na ganito eh. Naanakan ng lalaki yung babae na average looking, tapos sub-5 yung lalaki, or average looking yung lalaki, nakipag-commit dun sa babae na average looking din, is naanakan, di ba? Hindi guarantee na talagang aakuin ng babae yun. Kasi marami na nangyari niyan eh. Na ang nangyayari, yung nag-cheat is yung babae, tapos iniiwan yung mga anak dun sa lalaki. Nangyari yan sa tropa ko. Tapos, ito lang, kahapon nabasa ko sa Facebook yung seaman. 3 anak nila, yung una lang yung pinaka-biological niya. Kuno ha, kasi hindi niya pina-DNA test. Pero yun nga, yung pangalawang anak daw no, sa driver. Tapos, yung pangatlong anak sa parang sa police ata. Sa Air Force. So, parang police na rin, parang ganun, Air Force. So, parang ganun, yung pangatlong anak. Pero yung lalaki, para talaga siyang kak kasi hindi niya pina-DNA, inako na lang daw niya. So, pag nagpakamartir siya, kasi nga, kung titingnan mo yung itsura ng lalaki, dun sa babae, medyo lamang yung babae. Although pareho sila ng itsura ng onte, pero syempre hypergamy yan eh. Pagka equal kayo, pareho kayo ng itsura is lamang pa rin yung babae yan. Kasi mas mamimili pa rin yan talaga ng ng above sa genetic. Basta karamihan ng mga pangit, priority nila yung talagang good looking face. Yan talaga yung priority. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, sa mga mahihirap, dahil nga low IQ sila, ang alam lang talaga nila kung ano yung feeling. 'Di ba sinabi ko na sa inyo yan, yung feeling ng babae is naka-attach sa material things. Ibig sabihin sa pakinabang mo or na-provide mo. Either financially, masaya sila dahil meron ka nabibigay na financial tsaka lifestyle dun sa babae, tsaka mga luho, nabibigay mo yung luho. Diyan sila masaya, yung feelings nila. Tapos yung sa pogi naman is yung sexual arousal feelings, yung desire. Ibig sabihin yan yung mga nararamdaman ng mga simp na lalaki. So, ganun din. Parang baliktad lang din sa babae. Yung babae nagsisimp dun sa pogi. Eto naman, sa average looking na babae is mga normie to sub 5 nagsisimp dun sa average looking na babae. So, hindi rin naiiba yung pagsisimp ng lalaki sa babae. Ang may kapangyarihan lang talaga babae kasi sila ang picker. Tsaka, ang daming lalaki talagang nagko-compete. Biruin mo, ano ba ang competition ng lalaki? Di ba nagko-compete sila sa prime age women? Kung hindi nila madagit yun, which is karamihan dun sa mga talo sa looks is talagang magda-downgrade na rin talaga. Tsaka depende na rin dun sa looks ng lalaki. Kagaya ko, ako nagda-downgrade ako kasi nga ayoko yung hindi genuinely attracted sa akin yung babae. So mga sub 5 talaga yung makukuha ko. Pwede ko naman paghirapan yung normie, kaso nga lang yung treatment sa akin is formal lang din talaga. Baka nga silbidor pa ako eh. Kasi naranasan ko na sa first girlfriend ko, di ba? Simula natuto na ako. Hindi ko na ginagawa yung sino magkagusto sa akin. Pinapatos ko na lang. Kasi yun yung talagang na talagang gusto ko eh. Yun yung tumatagal. Actually nga, yung mga nagkakagusto sa akin, ako pa nga nagbe-break karamihan kasi pagka ikaw yung nag-pursue, ang mangyayari nun, ikaw talaga yung mag-i-stay. Kasi ikaw nag-pursue mag-i-invest ka ng time, oras, bigay-bigay kung ano-ano pagsisim. Lalo na kung hindi mo alam tong black pill na to.
So yun nga, para napaisip ako, kumari, heteronormy ako, normie, hindi naman talaga ako dyan. May kipagrelasyon ako sa normie, tapo kaya sub 5, kahit pala maanakan mo. Oo, kumari, naanakan mo yun, tapos na-hit ng pogi, paano kung nabuntis ng pogi yun? Tangina, may ilang kwento na yun narinig ko na ganyan, na may anak na dun sa nabuntis pa ng pogi. So, parang dead end situation ka. Dahil pag may anak ka dun sa babae, tapos naanakan pa ng iba, di ba? So, mas maganda talaga kung medyo alanganin talaga itsura mo. Is talagang, buti nga kalagatsyal yan. Hindi nabuntis ni Rob or kung kung totoo man yun mahirap kung mabuntis, may anak ka sa asawa mo, tapos nabuntis pa ng pogi, di ba? Yun ang mahirap na sitwasyon. Or, kunwari, dahil average looking ka lang naman, hindi ka naman pogi, which is, wala rin silang gana sa mga anak mo, kasi nga, hindi naman talaga superior yung genetic mo, so magiging kamukha mo lang din, or kamukha ng babae. Ang usually, nakikita ko dun sa Facebook is, mas may favoritism yung nanay. Mas talaga nilang favorite talaga nila yung may itsura, yung anak ng pogi, kaysa minsan nga pag naanakan na sila ng pogi, umi-stop na talaga sila, hindi na sila naghahanap ng beta box provider, kasi kontento na sila dahil may itsura na yung anak Pero yun nga, yun nga yung naisip ko, na bigla ako nagkaroon ng epiphany nun. Kaya sabi ko, tangina, ayoko na talaga mag-anak. Sabagay, hindi naman talaga ako magkakaanak dahil may varicocele ako. Pero sa inyo sa mga nanonood dito, kung iisipin mo na malalim to, kung wari nagkaanak ka dun sa normie na babae, tapos tangina na hit ng pogi, di ba, naanakan. Yung mahirap na sitwasyon. Or, kung mamaya, meron siya na-entertain na pogi rin, na manyaring yan, isiiwan sa'yo yung dalawang anak. O paano kung iniwan sa'yo yung dalawang anak or isang anak, di ba? O di single dad ka na hanggang pagtanda, ikaw magpapalaki nun. Marami na rin ako narinig ng ganun yung iniwan yung mga anak dun sa lalaki dahil nga na ulat sa itsura, average looking lang ng lalaki, hindi naman superior yung genetic. Tsaka napansin ko, ang mga iniiwan na anak is yung parang lalaki ata yung anak. Parang may, ewan ko, yung mga nanay siguro, mababa talaga tingin. Kahit sa lalaking anak, mababa talaga tingin nila Ewan ko kung naka-wired ba sa kanila to, or dahil sa social conditioning lang sa lipunan. Napansin ko na to Kasi yung sa ex ko, di ba? Meron siyang kaibigan, may anak na 3 lalaki dun sa asawa niya. Tapos, na-hit siya ng pogi yung babae. Nagkaanak ng babae. Tapos, laging kinakarga yung babae. Favorite yung babae. Yung 3 anak na lalaki, hindi paborito. Yun yung sinabi ko sa inyo na plano magpa-DNA test ng lalaki, pero nagbago ng isip. Kasi, mas gugustuhin na lang niya na wala siyang alam. Kasi pag nalaman niya, parang naisip niya siguro na gugulang yung mundo niya, na malaman niya yung anak na babae hindi sa kanya. So, yun yung inako lang niya, tapos nag-anak siya ulit. Lumabas na naman lalaki. So, ibig sabihin, predominantly, yung nanggaling sa original na kapartner ng babae is talagang laging lumalabas is lalaki. Tapos na-hit ng pogi, babae yung lumabas. So, yun yung mga sitwasyon lang na parang nasaklap. Pero, hindi naman natin masasabi kung majority yan. Pero kasi nga, posibilidad na mangyari yun. Pero ang majority na mangyayari talaga is long-term provider ka talaga, Betamax ka, tsaka Silvidor. Kung hindi naman Betamax provider, Silvidor ka, long-term to yun yung sinasabi ko na yan yung sigurado talaga na mangyayari pag nasa LTR ka. Kesyo live-in pa yan, or kasal ka, or LTR, girlfriend, ganyan. Yan yung sigurado na Kaya sa LTR ko, iniwasan ko, hindi ako nakapag-live-in date talaga.
lalabas lang. Tapos parang pro lang din talaga yung treatment mo. Kasi kada labas namin, kasi di ba yung tinatawag na situationship, pag ganun yung diskarte ng mga walang label. So hanggat gusto ka ng babae, tuloy-tuloy yun. Ganun yung ginagawa ko eh. So tumagal na 6 years yun. Kasi hanggat gusto niya ako eh. So lalabas kami, date or gagala. Minsan hihiyain niya ako sa barkada niya. Or kung may mga outing, ganyan. Swimming, ganyan. Ihihaya ako. Usually mga ganun. Yung mga 3-strike rule. Na actually, after nung first girlfriend ko, lahat ganun eh. Wala nang label. Basta tuloy-tuloy lang kayo lalabas, kakain. Tapos after nyo kumain, mag-check-in na kayo. Ganun lang yung ginagawa ko. Nang paulit-ulit lang yun. Kada labas. Minsan pa nga kabataan ko, talagang 3 times a week eh. Nagmumot ako eh, talagang siguro napansin, siguro hindi talaga ako makabuo nun. Kasi hindi naman din talaga ako nagkakapote. Puro dual lang din talaga eh. Inatuklasan ko na yung varicocele ko, elementary pa lang ako, parang grade 6 pa lang to eh. Nakita ko na parang may bukol-bukol na sa gilid ng left. So, yun yung mga posibilidad na kaya hindi ako nakipag-live-in eh. LTR lang, lalabas lang kayo tapos check-in or gala-gala. Ganun lang yung ginawa ko. Tsaka hindi rin sayang ng oras, makaka-focus ka. So bagay, kaya rin ako nakafocus nun eh, nakapag-masteral ako. Kasi hindi ako nakapag-live-in. Pag nakapag-live-in kayo is makukuha buong oras nyo. Tapos may betification pa tayong tinatawag. Yung betification na sinasabi ko is yung parang ganito. Kunin mo nga yung tsinelas. Ano ka ba? Kalat mo. Maghugas ka nga. Yung mga ganyan. Ano yun eh? Parang sinasabi nila na parang sheet test. Or ganito. Hindi naman sa sinasadya nila yon. Ganun lang talaga sila. Subconsciously yun ang ginagawa nila. Mabuhat naman na itong ganun. Kasi nga, nasanay na sila na ganun yung treatment simula ng bata pa. Lahat ng babae, ganyan talaga yung treatment sa kanila. So, yan yung nakagawian nila sa lipunan natin. Sabihin na natin social conditioning siya. Pero yun, ganun talaga yun. Yan yung tinatawag natin betification pag nasa relasyon ka. Na Kaya ang guarantee lang talaga na 100% talaga pag nasa relasyon ka is beta yung condition talaga. Kasi may betification tayo na tinatawag. Tsaka nagpo-provide ka dyan. Kahit sabihin mo libre yung pagkain, yung ganyan kada labas. Meron nga iba 50-50 daw. Pero hindi ako naniniwala dun. May silbidor side pa yun. Siya yung susundo or ano. So, ikaw pa rin talaga lamang. Hindi yung babae talaga na Or sabihin na natin sagot ng babae yung monetary side kasi nga nagtatrabaho na sila. Pero silbidor ka pa rin kasi nga nasa loob ka ng relasyon. Hindi ka makakatakas dahil kaya kanila pinili is dahil dun sa pakinabang mo. Paulit-ulit ko na yung sinasabi. Kaya kayo pinili dahil sa pakinabang nyo. Kaya bigla ako nagkaipipan. Dati pa to eh. 1 year ko na to sinabi sa inyo na paparami na lang talaga akong pera tapos magdi-date pro na lang ako. At least magaganda pa. Ito nga lang sa mga pro na nakikita ko sa online. Tangina, parang gusto ko na umuwi. Na-influensyahan ng Pwede ko rin gawin dito yun. Kaso nga lang, ayoko kasi masira yung reputasyon ko mamaya may nakakakita sa akin. Nung nagtatrabaho ako dyan sa Pilipinas, may kasi buong EDSA, diba? May mga sogo yan. So, buong EDSA na yan, lahat yan napasok ko. So, pagka ganun, nakikita ako ng katrabaho ko. Tapos sinabi sa nung katrabaho kong babae, sabi sa akin, uy, may nakakakita sa inyo, magpakalayo-layo naman kayo pagka ganyan. Tapos sabi, yun yung sinabi sa akin ng parang 3 times na ako nakita or 4 times na nakita na pumapasok nga sa mga ganyan. Yung isa naman sa Santa Mesa, nakita ako na ng kaklase tuloy katrabaho ko na lalaki. Pero hanggang inggit lang sila, wala na sila nakaka na eh. Stick to one lang naman kasi sila eh.
Kaya pero yun nga, medyo nakakaano lang talaga na ganun nga. Kaya mas maganda magpupog na lang talaga eh. Bigla tuloy ako nagkaroon ng excitement sa ganun. Kasi biruin mo tayo na, ang gaganda talaga eh. Kahit yung chubby na pro, nakita ko nagpo-post yung pinapakita yung mukha. Ang puti, tapos ang cute na mukha. Sabi ko tayo na, siguro yung iba dito mahal. Pero ganun talaga, kung gusto mong ng enjoyment sa buhay. At least yun, maliligayahan ka kasi may tsura eh. Kahit sabi mo hindi mo hahalikan yun, at talagang ibabaon mo talaga yung ethics mo dun nun todo. Kasi nga, magigigil ka dahil lang may tsura, tapos nasa-sexy pa eh. Talagang magigigil ka dun sa mga yun. Meron akong kaibigan na tricycle driver. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung social skills is base yan sa social acceptance. So, wala talaga akong permanenteng kaibigan. Kung sino nag-accept sa akin, tropa talaga kita. So, meron akong kaibigan na addict, meron akong kaibigan mayaman, meron akong kaibigan ng babae, meron akong kaibigan na tricycle driver, meron akong magkaibigan na magnanakaw, squatter. Bata-bata pa ako. Tapos, meron pa nga akong kaibigan na mayaman, sabi sa akin, ano ka ba, Rael? Ano ka ba, Filipino black pill? Yung pinupormahan mo, mahirap. Kasi may pinupormahan ako dun sa may squatter area. Kasi nagandahan talaga ako promise. Ewan ko, iba talaga yung yung tinitingnan ko sa babae. Iba talaga yung taste ko na minsan nagkaka-taste ako sa morena basta maganda yung katawan. Yung tangkad ng babae na yun. Sabi kung mamimili daw ako, dun pa lang sa mga squatter. Hindi mo masisisi, genetic mo yung nagdikta sa'yo na ma-attract ka dun eh. Kaya sinabi ko na rin sa inyo yan, mas marami talaga magaganda sa mga mahihirap na area. Isa dun sa mga average na income household. Kasi pumunta na ako mall, mega mall. Tangina, ito mapoporma, pero tali mo ka. Sarap. Ulats talaga yung yung mga mahihirap. Ang tatangkad nila. Tapos sabay, ang sisingkit, tapos ang puti. Tapos ang sisexy pa ng katawan. Kasi malamang batak yan, di ba? Dahil nga nagtatrabaho yung mga yan. Galaba, tapos nagbabasketball pag may free time. So, ganyan talaga yan. So, yan nga yun na talagang yun yung mga advantage, disadvantage. Tsaka kung iisipin mo, 90%, kahit si Sabi guys, sinabi na rin talaga to eh. Sa kanya nga 90%, ako dati sinasabi ko pa 70%, pero tingin ko 100% na talaga, pang LTR talaga, yung average looking, tsaka sub 5 talaga. Wala naman din masama nun kung mapapag-usapan yan, kasi may mga katrabaho rin ako na ganun eh. Hindi naman talaga totally submissive yung babae, pero may equal exchange, which is pwede mo na mapagbigyan. Pero magkakatalo na lang yan sa SEX. Kasi 100% igagaranti ko to sa mga average looking. 100% to, hindi yan consistent. Depende yan sa mood ng babae. Tapos may time pa na mapapagod. Kung sexually desire ka ng babae, sexual attraction yung nangyari is hindi siya hindi siya magrarason na pagod kasi nga piniplease ka niya dahil sexually attracted siya sa iyo eh. So kahit pagod siya is talagang ipe-please ka niya. Kaya nga yun yung sinabi ko sa inyo na minsan may nakaganyan ako na nakatingin lang sa akin. Meron pa nga naluluha, di ba? Yung kwento ko yung pangalawa kong naging GF na So parang yung iba pa nga nagfe-fake na talaga nag-iingay. So yun yung pagkakaiba ng ng talagang gustong-gusto ka dahil sa ikaw, ibig sabihin dahil sa itsura mo. Although mawawalan din sila ng gana sooner or later, pero mas matagal. Hindi kagaya nung average looking na once na makuha nila yung pakay nila, kunwari pinakasalan mo yung babae,
Kasi yun yung chine-chase niya, kuwari, di ba? Nakuha na niya yung pakay, nagpakasal na. Wala na, dead bedroom na yan. Which is ganun nangyayari. Yung iba pa nga, bago patirahin, kada sweldo lang eh. Nangyayari rin yun Parang reward and punishment yung ginagawa ng babae. Kaya karamihan talaga ng Kaya sabi ko parang hindi worth it eh. Kuwari heteronormy ako, which is hindi naman din nalalayo sa normie-normihan. Sabi ko, tangina, kung magsushoot ako ng mga normie, kasing looks match ko, ako, silbidor pa ako nito. Tapos sabay may chance pa na ma-hit pa yan ng pogi. Or kung pinairal yung hypergamy niya, iiwan niya sa akin kasi gusto niya magbuhay dalaga, di ba? Tangina, di ba? O di single dad ako niyan. Yun yung mga senaryo na talagang nangyayari. Pero hindi ko sinasabi majority yan. Ang majority talaga is betabox tsaka silpidor. Simula kanino-ninunuan pa natin yan, ganyan na talaga yung betaboxing na yan. Kasi yan yung 80%, di ba? Sa lipunan natin nakikita mo sa araw-araw. Yan yung mga deemed undesirable, unattractive. Yung top 20% na sinasabi nila is pang online lang yun. Yan yung mga pogi. Or sabihin na natin kahit average looking pero ma-flex. Ibig sabihin ginagamit na pang sugar daddy na pang lifestyle. So, upper hand pa rin sa beta backside yun. Pero yun yung talagang pinakamayaman sa beta backside. Nangyayari din yan sa online. Pero bihira lang yan. Mostly kasi ng online is talagang pang-chad lang talaga yan. Huwag na kayo umasa. Kahit nga ako, hindi ako umasa sa online. May mga kamatch ako pa isa-isa lang. Sabagay, may age pill na rin. Pero kung prime ko, kumari 24 ako ngayon, pucha, talagang magiging slayer ako. Kasi wala naman din talagang kompetensya sa Pilipinas eh. Yung high tier normie na mukha ko, minsan nga namamag ko pa yung mga artista eh. Na kung iisipin mo kahit si Joshua, although si Joshua matangkad sa akin yun, pero yung mukha talaga is parang equal kasi yung facial third ko eh. Ibig sabihin yung noo ko, yung middle, tsaka yung yung sa may baba. Equal talaga siya lahat. Minensure ko na yun sa sarili ko eh, na talagang equal talaga siya. Yun yung talaga ng attractiveness na kahit nga kanina eh, nung umuwi ako, tapos sabay, anong tawag dito? Nakaka-break din ako ng personal space dahil sa itsura ko. Kuwari, kanina, umuwi ako, di ba? Sinabayan ko yung katrabaho kong puti. Tapos konting usap-usap, tapos ganun. Pero magkatabi kami, as in, siguro isang dangkal lang yung namin, yung pagitan lang na habang naglalakad. Gusto ko na nga yayain kanina, kaso nga lang, nahihiya talaga ako kasi parang wala namang interest eh. Pero yun nga, nakaka-break ako ng personal space kasi nga dahil sa itsura ko. Kagaya kanina kasi sabi ko, you're gonna wait for the bus here, sabi ko ganun. Tapos sige, sabi ko, see you. Gumanon na lang ako. Parang sarap nga yayain. Do you drink? Let's drink. Parang ganun sasabihin. Siyempre hindi mo yayain na, tara, sleep over tayo. Hindi mo yayain ng ganun, drink lang muna. Tapos alam naman yayari nun, hindi naman bobo yung babae. Kasi minsan gagawin ko rin yun na dun sa Pilipina. Masarap gawin yun sa mga kapwa mo kasi wala namang yan eh. Kahit na may reject ka ng kapwa Pilipina, wala namang yun eh. Ill feelings eh. Ako nga, nare-reject naman ako din sa trabaho ko dati ng mga kapwa Pilipina. Wala naman din akong pakialam. Tuloy-tuloy lang din yung buhay. Minsan nga sila pakakausap sa akin eh. Kasi pagka once na mawala ng gana sa akin yung tao, totally wala na rin akong gana. Alam mo yung parang ambol kasi nasa ibang tao. Yun yung kasing prinsipyo ko eh. O kung gusto mo ako, gusto rin kita. Yan. Kaya yung mga wala talaga akong permanenteng kaibigan kung sino talagang dumaan sa buhay ko.
Pati yung social skills ko na-develop yung ganyan. Kasi biruin mo, tangina, may nagsasabog kang kaibigan. Meron kang kaibigan na akyat bahay. Na, meron kang mga kaibigan na kung ano, mayaman. Meron kang kaibigan na nasa fraternity. Kung ganyan na talaga, be like water lang talaga. Saka seryoso ka pa. Seryoso ngayon. So, paano yun ang peace?